Okay mga lods, ito po yung page ni Kiko Barsaga. Isa-summarize ko po sa inyo yung kaganapan ngayong October 12, 2025 kung saan po siya ay humingi ng tinatawag nating people power. Kaso, alam nyo yung, well, to put it bluntly, medyo supot kasi siya. Kung anong ingay niya sa social media, ganun pala siya kahina pagdating sa IRL, diba? Well, sorry talaga kay Kiko Barsaga. Kasi wala eh. Ano talaga, supot talaga yung nangyari. So, ang call time is 10:30. Hindi dumating yung maraming tao kasi daw traffic. Tapos siya papunta, hinipe niya kasi to eh. Ang ginawa niya, papakita ko sa inyo kasi nasubaybayan ko talaga tong mga pangyayari na to. So, ang ginawa ni Okix dito, mga lods, ayan naka-timeline na sa atin literally. Ito muna. So, nung umaga, hina-hype niya. Ayan, umupo siya sa harap ng Forbes. Parang AI generated siguro to eh. Kita mo, parang edited in lang yata. Pero ang point dito, sa Forbes Park daw sila susugod, tapos doon daw sila may gagawin na hindi maganda. Mas maganda siguro, basahin na lang natin yung mga post ni Okix dito para malaman natin. Okay, so, ayan, 1 hour until People Power Rally, okay. Mukhang walang nangyari dun sa People Power nun. May people kaso walang power kasi dapat maramihan talaga yan. Okay, we will not fire on any state officer yan. Kala mo naman talaga meron. Sabi niya dito, Marcos will have no choice but to declare martial law tomorrow. Prepare accordingly. Wala pong martial law na mangyayari. Kahit niya yung barangay, hindi na pinatawag eh. Kasi wala naman silang ginawa talaga doon. Takot na lang nila. Masakit mabambo. Ang pinapoint ko po rito, kung may pinaglalaban tayo, na meron naman proper forum yan. Gusto nila kasing ipin down si Romualdez, eh wala naman silang ebidensya, di ba? Kailangan ng ebidensya. Okay. Tingnan natin. So, ayan, 2,000 police are deployed in Forbes Park. This protest will remembered in our history books. Alam nyo kung ano yung ginawa ni Kiko Barsaga doon? Sige lang, tuloy-tuloy lang natin kasi pinapahype niya. SIRG issued an order, okay? Okay, hindi natin sure yan kasi wala naman, usually yung ganyan, hindi naman yan sinasabi ng, meron tayong tinatawag na, yung bibigyan mo ng maximum tolerance yung mga protesters natin as long as the protester is peaceful, walang problema. Due to traffic, the protest has been moved to 11 p.m. O yan, tapos ayan na, nagsisimula na siya rito. Forbes Park. Ayan. Miyamusta? Welcome to Forbes Park. Buendia Gate. Tama mo, andito na yung mga police. So, ang ginawa nila, yung mga entrances ng Forbes, binantayan nila. Tapos yung mga key points galing dun sa intelligence nila, sinundan lang nila talaga kung saan yung mga key figures, kung saan sila pupunta. Tapos yun yung todo binantayan nila. Kasi syempre, yung mga tao naman na yan, hindi naman din gagalaw yan kung wala yung mga principal nila na tinatawag. So, ginagawa ni Kiko, dito, nagva-vlog siya. Ayan, tingnan natin to. Ready na! Papasukin na namin ang Buendia Gate ng Forbes Park. Kumusta? Ayan. So, ganyan yung ginagawa niya. Ayan. Sorry sa lahat ng police nag-overtime dahil sa amin. Pero kailangan talaga ito. People power, Marcos resign. Hindi naman, wala naman talaga yan. Ito. Wait, mali yung napindot ko. Okay. Good job. See you again soon. No? So, tapos na. Umuwi na kasi siya. Rimulya, hindi lumabas si Rimulya na takot. Actually, nakakatawa talaga to. So, ano ba nangyari? O, ayan na, di ba? Ang dami niyang posting sa Facebook. So, ang nangyari po ay ito. Makikita nyo sa timeline. So, maaga pa, ito, yan yung una, yung mga first line of DDS vloggers. Meron silang rally sa Manila, tapos yung iba pumunta doon nga sa area ng Forbes. Hindi sila actually doon sa Forbes Park pumunta. Doon sa area na yun. Parang may misdirection pang nangyari or hindi ko alam. Basta, ito yung kay Kiko Matos, shout out sa kanya. Ito kasi maaga sila pumunta. Wala pang tao. Yeah. Saan kaya dito? Yan, so wala pa rin tao dyan, sabi ni Kiko Matos. Okay, tapos ito naman, ang pinaka nakakatawa rito kasi yung mga pronouncement nitong eto kasi, so dumating si Kiko Barsaga siguro mga
mag-e-11 na. Tapos umuwi siya ng walang isang oras siya doon kasi at this point in time, 12 midnight na. May mga post na nakauwi na siya. Basically, nag-media rounds lang siya na tinatawag. Pakinggan natin siya. Because pag-announce mo sila kung magkano at kailan sila magnanakaw para may free exchange of information kami. Kasi hindi naman namin sinasabi, hindi naman namin kailangan sabihin kung anong oras kami magpo-protest. Again, yung mga pronouncement na kasi alam naman natin na may nagnanakaw talaga sa Congress. Ang problema, sino at saka mapapatunayan mo ba? Yan yung problema kasi. At this point in time, puro ngas-ngas na lang kasi sa internet. I mean, I'm not saying na wag siyang mag-ingay. I'm just saying sa kanya na medyo half-baked kasi yung mga attempts niya of rallying the people. Walang consolidation na nangyayari, di ba? Yun yung iba doon sa rally nung September 21. Yung September 21 kasi may consolidation kasi of all forces. Pink, yellow, BBM supporters, DDS, all of us wanted good governance. So that's why pumunta tayo sa rally ng 21. Dito kasi kulang na kulang sa consolidation factor. Ang pinaka main driver lang dito ay si Kiko Barsaga. And unfortunately, nakita natin yung pool na tinatawag niya. Ibig sabihin, he is not that famous or he is not that influential para mag-cause ng ganitong media scrum. Kasi grabe talaga, di ba? Panay ang interview niya sa mga kung saan-saan. Kaso kita mo anong nangyari dito. It's a dud. It's a flop given na binigyan siya ng napakaingay niya sa buong social media. Pati mga DDS vloggers. Halos igawin na siyang santo ng mga nila, di ba? Tuloy natin. Sila, hindi nila sinasabi kung anong oras sila nagnanakaw. They're stealing anytime. So they're protesting anytime. Very good logic. Protesting anytime. Pero sinabi niya naman kung anong oras. So this is just him na trying to hype it up. Mahaba pa yung interview nito hanapin nyo na lang. Sigurado ko naman yung mga clips niyan kakalat sa internet. Kasi ngayon, nagiging social media darling na siya Flavor of the week na tinatawag. Ang ingay niya Tapos inaatake niya pa yung mga relatively hated na mga kongresista or mga politiko na oppose kay Sara Duterte, 'di ba? Parang siya yung nagiging hindi naman siguro pseudo attack dog, pero parang ganoon na rin kasi yung function niya or de facto attack dog. Yun yata yung mas tamang term ng mga Duterte. Kasi nga he is young and nakaka-relate sa kanya yung sa kakupalan niya yung mga ibang bata na they don't know any better. Pero try to look past the kakupalan and just see him for what he is. He is just someone na may hype for now. Para siyang si Kiko Barsaga. Nino Barsaga, yung maingay niyang pinsan na kalbo. But mas polished lang ng konti kasi nakakapag-English, is very articulate. Pero is he intelligent enough? Does he understand the complexity of a government for him to topple it down? I don't think so Kulang pa rin sa leadership qualities. Meron lang talaga hype. And that's all it is, mga lods. Kasi after less than an hour, I'm recording this ng 12 midnight, almost 12 midnight. Umalis na siya. Ayan na. Okay, nawala. Ayan. Walang tunog. Ayan. So, wala itong yan. Pero you can see na wala pang isang oras to mga lods. After niya magpa-interview, siguro 30, give it 40 minutes, umalis na agad siya. Kasi nga, 12 midnight ko to na, 11 nagsimula yung rally, tapos 11, later on, umalis na siya. Para, ayan, left the place where the protest is being held. Tapos, ang naiwan na lang yung mga DDS vloggers. Ito, katulad nito si Banat Bay, may interview siya dito. So, sinamarize ko na sa inyo. Ang pinopoint ko lang dito, please lang po, lahat naman tayo ayaw sa anti-corruption. Pero, kung ayaw nyo talaga sa anti-corruption, number one is, gawin natin ng tama itong mga protesta na to. Let's consolidate forces. Meaning to say, kung magkakaroon tayo ng kilos protesta, doon sa nag-a-agree tayo, walang kulay dapat. Problema kasi may kulay ito DDS rally ito ayaw, gusto nilang panagutin yung mga nasa kabila na nasa kabila ng mga politiko, pero yung nasa side naman nila, ayaw nila. Ganito lang yan whether magnakaw ka ng 125 million pesos or billions of pesos, it's still pagnanakaw. It's still the people's money that you're trying to
take. So, you are equally liable as those people who stole big and who stole small, di ba? Now, ang naiwan na lang po kasi at this very moment ay yung mga yung ibang mga maliliit na hindi naman maliit, relatively speaking, yung mga hindi gaanong Kiko Barsaga level na sikasikatan, mga kilala sa community. Pero ayan, si Banat Bay, kita mo. Kasi malakas kasi sila talaga sa internet. Kasi sa internet naman kasi, lahat buong Pilipinas or buong mundo ang may access sa'yo. Basta alam lang yung URL mo. Kaso dito kasi, kailangan mo mong pumunta doon sa location. Eh, yun ang nangyari. Wala. Nga, di ba? Meow, 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 meow. So, ayun lang po. Sana lang po maintindihan natin yung problema. Ang problema po ay hindi yung mga nakatira sa Forbes Park. The problem is the system, okay? Hindi lahat ng tao dyan sa Forbes Park ay may sala. Ilan-ilan lang dyan. Ang problema, kailangan pa natin patunayan yan. Ganun po yung justice system natin kasi nag-agree tayong lahat na to na itong covenant na to, itong constitution natin will remain the covenant of this country. Na ito yung susundin natin. So, kailangan nating sundin yan. May due process tayong kailangan sundan. Itong mga ganito, yes, we are exercising our freedom of assembly, but will it reach anything? Meron bang ma-achieve to? The short answer of that is no. Kasi, iisa lang ang mga nakikinabang dyan sa mga ganyang showing. Yung mga ayaw dun sa politiko sa kabila. Kung mamarcha tayo for a rally, wag naman sanang may kulay. Ito kasi kulay na kulay kakulay nung suot ni Banat Bay. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.